Bakit may exit ulit? Nag-exit na ako. Stress May na naman si lolo mo. I'm the king of the world! Parang feeling ko I was born for this. Woo! Wow! I made it, bro! May talent ako for this. Happy birthday to me. Guys, para ako nakipagsuntukan. Tingnan mo, may black eye ako. Thank you, Lord. Let's go. Good morning, guys. It's another day here in Tokyo, Japan. Today is January 8th and the weather is 0 degrees siya ngayong umaga. It's early in the morning, 7, kasi we are doing a tour today. Pupunta tayo sa Yeti Snow Mountain. So since it's my birth month today, January, one of the things that I want to do is to do ski here in Japan. Kasi before nakikita-kita ko na yung mga ski pero nakukuripot pa ako or wala pa ako masyadong budget. So sabi ko, parang kung naalala nyo nag snow mountain tayo dito, sabi ko parang next time pagbalik ko dito sa Japan, gusto ko talaga ma-experience na mag-ski. So now we are doing it today. So nagbook lang ako ng tour sa Klook. Ito yung tour, pakita ko sa inyo. It's called Mount Fuji Yeti Snow Resort Day Trip from Tokyo. So you have a lot of options naman, no. Kung ayaw nyo mag-ski, kung gusto nyo lang sa snow resort, ayan lang siya, 2,500 lang if transportation. But ito yung kinuha ko, yung meron ng gears plus lift, 6,400. Kung gusto nyo may parang professional na magtuturo sa inyo, yan 7,500. And ito yung snow package, bus pa sledding. Kung gusto nyo sledding, yung papadulas-padulas, 3,400. Of course, you can always get discounts sa Klook when you use my discount code Marvin sa Mako. Klook! Naiyak ko sa ginawa ko kasi may mga tao sa gilid, but yan. So ang aga, so may dalawang options ng meet up point. First is Tokyo Station, ang second is Shinjuku Station. But since ang hotel ko ngayon is mas malapit sa Tokyo Station, doon tayo pupunta. So chinek ko na sa Google, 30 minutes ang biyahe. Magi-Ginza line tayo. So as usual, yung ating sinasakyan na Ginza line, yan, pupunta tayo sa Asakusa Station, tapos bababa tayo ng Kanda. Tapos from Kanda, lilipat lang tayo ng Blue Line papunta sa Tokyo Station, and then we walk 5 minutes. Ito yung sinasabi na meet up point. Sabi sa instruction, i-search ko daw stand T. So itong tour ko, kasama na yung some of the equipment, hindi pa lahat, no. And then yung lift, yung parang chair lift, alam mo yun, yung parang aakyat kayo. Kasi dati nakikita-kita ko yun, sabi ko gusto ko rin sumakay doon. So ngayon gagawin ko. Parang feeling ko nga medyo mura yung 6,400 kaysa nung natry ko to sa Australia, no. Magkano nga ba sa Australia? Nalimutan ko na. Mga 10 yata, 10 or 12,000 pesos. Pero ito, hindi kasama yung parang gloves na pang ski, tsaka yung goggles. May ganun na ako, di ba, nabili ko sa Australia. Pero nung nagpapak ako ng luggage, kasi nga, di ba, before ako mag-Japan, dadaan pa ako ng Hong Kong. Puno na yung luggage ko. Sabi ko, dadaling ko pa ba to? Sabi ko, baka naman libre na. Hindi pala talaga siya libre, no? Wait lang. So, always keep in mind na pag mag-i-ski kayo, even though mag-rent kayo ng gears, yung goggles tsaka yung gloves, lagi siyang hindi libre. Siguro kasi hindi siya pwedeng ulitin ng ibang tao. Siguro parang very personal ang gloves, diba? Parang for hygienic purposes, ganun. Sabi ko, oh my god. So feeling ko kailangan ko rin bumili dito. Dapat pala pinak ko na siya. Kasi 23 point something na kasi yung luggage ko, diba? So sabi ko, magbabawas nga ako. Yun yung binawas ko, yung goggles tsaka gloves. Pero kailangan pala talaga siya. But it's okay, kasi baka gamitin ko rin naman siya. So wala akong choice kundi bumili. But always keep that in mind. Kung meron kayong sariling goggles or gloves, yung makapal na gloves, hindi yung gloves na pang winter, yung pang ski talaga, dalhin nyo na lang. We are still walking here sa Asakusa area. Ito yung tourist spot. Wala pa siyang tao pag ganito kaaga. So if you want to take a good photo of this spot, Shinsoji Temple, ayan, mga ganito 7 or before 7, wala pa masyadong tao dyan. Pero dito tayo pupunta sa train station Asakusa. Tahimik pala siya ng sobrang aga. Diba usually maraming tao dito, ganyan-ganyan. Parang first time ko rin nakita ang Asakusa ng umaga na ganito siya katahimik. So kung ikaw yung tao na gusto mo meron kang
me time sa sarili, ayaw mo nang magulo, gising ka na lang na maaga, no? Gising ka ng 6, 6:30. Ang sarap mag-jogging, no? Paano yung jogging? Parang pang Zumba na yung sayo, B. So, ayan, ito na yung station. Ayan, look at this. Ayan, agad yung station, malapit lang. Asakusa Station. Kung wala kayong ticket, pwede kayong bumili dito. Mga single journey ticket, but since we have our IC card, ay Coca card. Hala, platform 2 to. Wait lang, magbasa muna ako, baka mawala na naman ako. So, from Asakusa, kailangan natin bumaba ng Kanda. Kanda. Ha? Ay, ito pala. Kinabahan ako, sabi ko walang Kanda. Ito, 13, G13. Okay, let's go. Ayan, sakto may train. Wait lang, huwag kang magsara. Made it. Just on time. So, ilang stop tayo? Basta ako sa 6 or 7 stops. Okay, let's do this. Iba yung ginigive na energy ng Japan pag umaga, no? Yung parang tahimik pa. So at least makakarongga kung gusto mo nang ma-experience both yung busy Japan tsaka yung tahimik lang na ganito, mayroong ang moment, hindi pa punuan sa train, marami pang space, then wake up early. Kaso kasi yung mga shops nagbukas sila usually 9 pa or 10, so wala ka pa masyadong magagawa kapag maaga ka rin gigising. Ito lang, i-feel mo lang yung tahimik na vibe. Okay, so nakarating na tayo sa Kanda Station. Nag-refresh ako ng ng map kung anong mas mabilis na way. Diba kanina ta-transfer tayo sa blue line? Sabi ni Google, mag-transfer daw ako sa Chuo line. Orange line na. Kasi medyo nag-delay ng konti yung train, so ni-refresh ko, baka may mas better na way. Lilipad daw tayo ng orange line. Ayun ba yun? 15 meters. Dito ako naguguluhan kung saan yung Arbor JR Kanda line. Ito yata Arbor. Taas tayo. My gosh, no room for mistakes. Kasi sa mga tour na ganito, bawal ako maligaw ng sobrang tagal. Baka maaga tayo maiwanan ng tour. Dito pa naman sa Japan, pag na-late ka sa tour, hindi ka nila antayin. Nangyari na sa amin sa Nagoya, kami ng friend ko, di ba? Na-late kami dun sa Shirakawa tour namin. Hindi talaga nila kami antay. 5 minutes late lang. 5 minutes late kami. Hindi nila kami antay. So, grabe yung respect nila sa oras. No? So, bawal malate. Dito pala yung sa JR line. Wait lang. Mamaya ako tuturo sa inyo. Nagmamadali lang ako. Chuo line. Okay. Chuo line 6 for Shinjuku. For Tokyo, ayan o. For Tokyo station tayo. So, platform 5. Platform 5. Chuo line. Platform 5. Ayan. Sa taas, let's go. 7:32, alis yung train. Buti na lang umabot ako. Hindi ako naligaw masyado. So, sabi diba Chuo line? Pero pag may mga nakikita kayong, wait lang, pasok na ako. Diba sabi dito sa Google ko, Chuo line. Pero pag may nakikita kayong mga ganyan, JC. Kasi kanina wala akong nakikitang sign na Chuo line. No? Pero pag may nakikita kayong ganyan, JC, usually mga JR lines yan. So, pasok kayo dun sa JR na green. Tapos, pag pumasok kayo dun sa green, marami na dun mga JC, JR, gano'n. Nangyari na rin to sa akin sa Fukuoka, no? Fukuoka. Sobrang naliligaw na ako kasi hindi ko mahanap yung mga sinasabi ni Google. Yung pala kailangan kong pumasok sa JR. So, buti na lang, naalala ko yun. So, wala akong mabasang Kanda line. Kinabahan ako. 7:33. 8 AM pa naman yung meet up. Pero sabi kasi doon sa ticket, dapat 15 minutes before, dapat nandun na. Kasi yun yung gathering. Pero 8 pa naman naalis. Kaya pa naman. The doors on the right side will open. That guys, one station away lang siya from Kanda to Tokyo Station. So mabilis lang, parang wala pang 1 minute. Tapos mag-exit daw tayo sa Marunouchi Central Exit. Very critical ang exit guys ha. Kasi dito sa Tokyo Station, since from the name itself, Tokyo Station, malaki tong station na to ha. Parang isa sa mga isa sa mga
big stations nila dito. So, sobrang critical yung tamang exit. Kasi pag mag-exit ka sa mali, lalayo ka. Few stations. So, kung makikita nyo, sobrang daming tao dito. So, wait lang. Hanapin natin yung tamang exit. Basa-basa kayo, di ba? Meron na akong sulat doon. Marunouchi South Exit. Ito yung kailangan natin exitan. Central Exit. Dalawa yung famous na exit. First is Marunouchi. Nakalimutan ko yung isa. Anong tawag dun sa exit? Pero sige, dito daw tayo sa left. Let's go. Hanggat nababasa mo, you are on the right track. Marunouchi Central Exit. Go. Kailangan kong i-back up si Google kung tama ba yung nilalakaran. Tama naman, diretso lang. Central. Sabi niya Marunouchi South Exit dito, no? Dito Marunouchi Central. So dito daw tayo. Oh my gosh. Ang daming tao. I'm so sorry, guys. Tama ba dito? Dito naman yung arrow, di ba? Daming tao sa Tokyo Station, no? Para din tong Shibuya, Shinjuku, Ueno, yung mga main stations, no? Pero super dami dito sa Tokyo Station. Mga taong papasok na sa trabaho, no? Iingat. Ingat sa mga magtatrabaho today. Okay. Am I still on the right track? North exit daw ito. Ito ay okay, central exit. Diretso daw dito. Overwhelming talaga minsan ang train station ng Japan. But if you just follow the signs, you'll be good to go. Ayan. Central exit daw dito. Tama kayo. Ayan. Tama. I'm so happy. Ayan na siya, oh. Grabe sa dami ng persons. Bakit may exit ulit? Nag-exit na ako. Oh my God. Oh my God. Wait lang. Ha? Kailangan kong basahin yung instruction ng may WhatsApp group like one day before the tour. Shucks, wait lang. Na-stress. Nag-exit na ako sa Central, di ba? Basahin ko lang yung instruction. Meeting for JR first floor, Marunouchi. South exit! Si Google kasi, shit. Ang sabi ni Google sa akin, South exit, Central. Tapos, magbasahin nyo pa. Mag-rely kayo sa instruction ni tour guide. Sabi niya, Marunouchi South exits toward Otimachi. Okay, magkatabi lang naman. Ito yung Central, ito yung South. Stress May na naman si lolo mo. Okay. Towards Otimachi, about 250 meters to the right and head. Okay, sige, wait lang, magra-run lang ako, B. Actually, 7:40 pa lang naman. Diba, 8 pa naman naalis, pero gusto ko lang maging on time na 15 minutes before. Ano daw? M? May sinabi siya? Imperial Palace, taxi. South exit, okay. Marunouchi South exit. Ay, lagi talaga ako niligaw dito sa Tokyo Station na to. So, fina-follow ko yung South exit na sinabi sa instruction. Pero lumalayo ako sa Google. Ito, oh. Lumalayo ako sa pick-up point. So, ang sabi ko, i-exit na muna ako dito sa underground na to. Parang feeling ko, kailangan ko makita yung outside world. And then doon ako mag-decide. So yun guys, lumabas na ako sa outside world. Ito yung Tokyo Station, no? So, galing ako sa underground. Napunta ako dito. Mas madali ko siyang hanapin pag nasa labas ako. Mas nakikita ko. Ayun, yun. 7:45, just on time. Just on time, just in time. Just in time pala. Ayan na yung mga tour guides. Dito nagtitipon-tipon yung mga tours. Mas madali pag lalabas na lang kayo, tapos tsaka nyo na lang hanapin sa outside world kaysa dun sa mga exit. And si tour guide namin, nag-send na siya. Ito daw yung makikita namin na flag. Number 11. So, may mga flag silang hawak. Hanapin lang natin yung 11. Where from? From US. Oh, from the US wala to. Hello Marvin, I always watch you. Thank you. Nice to meet you. Actually,
Everything, the reference, U and JM. Oh, wow. Si Jado. Nice meeting you. Sa kayo ba? Safe Hakone travel. Ako din Mount Fuji. Yeah. Yeah. Enjoy. Alright. You too. Nice to see you. Oh my See you God. safe. Okay, and enjoy. Bye. See you. Bye, Harvey. Grabe, thank you. Bumaba pa talaga sila kasi galing ako sa taas. Hello? Kaso sabi ng, I still have 11 minutes. Nandun ako sa may tour group, tapos sabi ko sa tour guide ko, pwede bang bumili lang ako ng something? Kasi 2.5 hours daw yung biyahe. Tapos sabi niya, sige, basta come back on 8. Tapos, may narinig ako tumawag sa akin, Marvin, sino yun? Akala ko guni-guni ko lang. Thank you, nice to meet you. Enjoy kayo. Got the goods. 4 minutes, I'm not late. Tinatry ko na i-lessen yung kape this year kasi lagi akong ina-acid reflux. Ang dami ko na nararamdaman, nakakainis. Sign of aging, ang dami ko na lang nararamdaman kung ano-ano. Sabi ko, bigyan na nga kasi minsan nagkakape ako 3 times a day, 4 times a day. Dito ba ako nag-exit, no? So sabi ko, this year magbabawas ako ng kape. So nag-matcha muna ako. May caffeine din naman yata ang matcha pero not that strong. Okay, I'm not late. So guys, ito na yung bus namin. Itong blue ba? Yung blue. Let's go. Okay, so dito kami sa Tokyo Station na. Tapos pupunta ulit sa Shinjuku para sa iba daw. I-pick up naman yung iba. Mga 20 to 25 minutes. Tapos 2.5 hours yata pupunta sa rendahan ng ski. So medyo matagal. Baka magkape lang ako. Ay magmatcha. And then natutulog muna ako. See you. Guys, after 2.5 hours nakarating na tayo dito sa Yeti Snow Resort. Nagpakita ta sa atin si Mount Fuji no kanina. Like ang clear. Ay, yun pala si Mount Fuji sa likod. Itong white. Ang clear niya kanina. Only 30% chance daw na makita mo si Mount Fuji in a year. And we're so lucky na every time na nandito tayo, nagpapakita siya. Thank you Mount Fuji. So, ang inclusion pala ng 6,000 na binayaran ko sa Klook is ito nga yung transportation. We also have the entrance ticket and then yung ski equipment. Yung ski, pero yung mga suot, hindi pa pala siya included. So, yung mga, kailangan kasi proper din yung suot mo. Kung gusto mo ng goggles, pero hindi na ako mag-goggles kasi hindi naman siya tumutuloy yung snow. Wala namang snowfall. And then, kung gusto mo ng mga pants, ganun, and gloves, kailangan mo siya mag-rent ng additional. Hello. Ito lang included sa ticket ko, no? And ski or snowboard set. Tapos nag-add ako to snowwear set. Jacket tsaka pants. Kasi okay din kasi kung tama yung jacket mo. Kasi ito baka mabasa siya. So nag-add pa ako ng 4,600 yen. Mga 1,700 pesos. Tapos dapat cash. Sabi ko sa tour guide, sorry, wala akong cash. May ATM ba dito? Sabi niya wala. Sabi niya pautangin niya daw muna ako. Babayaran ko na lang daw pagdating namin sa city center. So umutang muna ako sa tour guide. Kasi dapat may cash nga. Hindi pa ako nakakapag-withdraw guys. Ito yung Yeti Snow Resort. Ito yung mga ka-tourmates ko. Walang Pinoy. Parang mostly mga Chinese itong mga kasama ko. Ito na yung area guys kung saan kayo mag-rent ng mga ski or snowboarding. Mag-ski ako kasi para mas madali yung ski. Bibigyan mo lang doon tapos bibigyan kanila ng mga equipment. A return pala yata. Receiving, clothing rental. Ito yung clothing rental. May mga nakasulat naman. Clothing rental, ski. Dito yung ski. Okay guys, nag-change na ako ng camera. Mag-action cam tayo kasi mahirap yung DJI Osmo. So this is our fit for today. At least mas nahihirapan ako maglakad nung sa Australia. Ang bigat nung shoes, pero ito mas manageable siya. Mahirap pa rin maglakad pero mas manageable. This is our fit. Let's go ski in Japan! So yun guys, nakuha na rin natin yung ating ski. Naantay ko lang iba naming mga kagroup. Pwede naman kayo mag-start? Free time na yata to eh. So, baka pwede na ako mag-start, no? Kanya-kanya naman kami. Okay guys, so pwede na palang mag-start daw ako. Kasi free time naman namin to. Like 10:30 hanggang 3:30 yata. 10, 11, 12, 1, 2, 3. O 5 hours. Magsasawa ako dito. So 5 hours, you can do whatever you want in 5 hours. Tapos may option na mag-hire kayo ng parang instructor.
Pero since mayabang ako, na-try ko na kasi ito sa Australia, so parang nakaya ko naman. Pero di ba dapat may tungkod? Wala ako ng tungkod, no? Or naniniwala na sila sa kakayahan ko na hindi na ako magtungkod. Nahihiya ako kasi hindi naman ako ganun kagaling. Hindi naman ako ganun kagaling, pero pabida lang. Nahihiya ako baka mali-mali yung magawa ko. Pwede ba doon tayo so wala masyadong tao? Ito na yung snow resort guys, pakita ko sa inyo. Yes! Medyo madulas ba yung yelo? Hindi naman, kaya naman, okay. Ayan o, meron silang instructor dito. Dapat talaga meron ako nung tungkod nila. No? Ba't kaya wala silang binigay sa akin na tungkod? Alam, ang hirap naman ng simula, pababa agad. Ayun no, ito kasi mga sanay na sila. Pababa agad, wait lang, natatakot ako. Huy, hindi ko yan kaya. Nahihiya ako yung simula. Pwede bang doon lang ako sa gilid? Doon ako sa wala masyadong tao. Baka unang tapak ko lang tumba na agad ako. May camera pa talaga ako na para bang kaya ko talaga. So naisuot ko na siya guys. Kailangan mo lang ilock yung... Wow, kala mo marunong. Ilalak mo lang siya. Tapos pag ang natutunan ko kasi nanonood kami ng YouTube video. Kapag feeling mo magpereno ka, igawin mo siyang triangle, ganon. Ganyan. Ita-triangle mo siya. Pero kung gusto mo mabilis, i-straight mo siya. Pero pag nandoon ka na sa situation, hindi mo na magagawa yun, di ba? Kasi nahuhulog ka na eh. Gusto ko na lang magpahulog sa totoo lang. Nahihiya ako. Pero itong mga kasama ko dito, mga beginners din naman sila. So marami namang beginners dito, hindi ka naman mahihiya. Pero, kailangan ko munang i-practice yung sarili ko. Okay? Pizza. Lakad. Pizza. Lakad. Pizza. Ano, kaya mo na ba, Marvin Ann? Sige, laban mo lang. If you before you go down, you want to go up and then walk on the. Guys, ilalaban ko na ha. Papakitaan ko kayo ng non-professional ski. Laban na ba? Hala, ito na. Woo! Wow! Woo! Pizza! Ah! Pizza! Ang skill lang talaga, kailangan mo lang ng lakas ng loob. Tapos, kahit hindi ka naman magaling, wait lang, hindi ko kayang umakyat. Uy, ang hirap. Ang hirap ba? Hirap tumayo. Pero ang sarap sa feeling ha. Gusto kong ulitin yon. Actually, hindi naman ako dapat matutumba, pero yung mind ko, nag-give up siya. Ay. Uy! Ano, ready ka na ba, self? Ready ka na ba for another fall? If you fall, just get up again. Okay, ready? Ready na. Ready na kayo ma-fall. Let's go ski! Woo! I'm the king of the world and I'm not gonna fall. Falling in love with you. Woo! Yeah! Ah! I fell in love. Ang saya mag-ski. So yun guys, meron ditong parang walkalator. Ayan no. Babalik tayo dun sa top. Uulitin natin yung ginawa natin para ma-perfect natin. Sasakay lang kayo dito. Very. Ah! Very muntik pa ako mahulog, ti. Kasi kumapit ako, bawag ka palang kakapit. Ay, nako Marvin, ang sama ko. I just love how adventurous you are as a person. So kumapit ako dito sa, yan, may kapitan dyan. Tapos umaandar na yung walkalator. So, ang nangyari, yung kamay ko naiwan, yung body ko nandun. Nasabi ko, ay. Huwag kayong kumapit, ha? Ayan, mga professionals behind me. But don't be afraid to be a newbie, no? Ay, may mga times kasi natatakot tayo mag-try ng mga bagay na hindi tayo magaling.
Kasi feeling natin i-judge nila tayo. But actually, they all started as a newbie, no? Lahat naman sila nag-start ng hindi marunong. But even though hindi sila magaling nung simula, ginawa nila. Kasi how can you be good at something if you don't try? So try and try until you become expert. Okay? Kahit natutumba-tumba ka, tawanan mo lang. Hindi naman lahat ng tao sa first try is magaling agad. Matutumba ka talaga. You have to do it over and over again. But consistency and perseverance, kailangan mo, you just really have to get back. If you fall 7 times, you get back 6 times. Saring 8 times, okay? Dapat mas marami yung pag get up. Ito yung chairlift sa gilid. Si Mount Fuji. Oh my God, wait lang. Parang ang ganda nito. With the light is the sky, is the sea. It calls me. And no one knows. Ayun na si Mount Fuji. Kita niyo ba? No one knows. Guys, second try. Not giving up. We can do this. Okay, let's go. Okay, mindset. Got this. Woo! I'm the king of the world! Woo! Wow! We made it, guys! Woo! Wala, galing ko na. Oh my gosh, I'm so galing. I'm so galing. Wala, I'm so galing. Alam! Hindi ako ready dito. Masyadong mataas. Kailangan ko ng second option. Pero ang layo na lang narating ko. I'm so proud of myself. Wait lang, midadaan. Lumayo na ako. Lagyan ni Kuya. Idiretso ko na kaya to. Actually parang kaya ko na naman idiretso. Natatakot lang ako. Sige nga idiretso ko. Kasi dito mas gano'n no. Mas slopey. Sige nga. Baka naman kaya ko na dito. Ito kasi yung continuation. Mahaba pa yun dun. Pero ito kasi sobrang pababa niya. So natatakot ako. Pero sige, let's conquer our fear. Wala namang masama. Medyo pababa siya dun hanggang dun sa dulo. Kaya ko ba to? Kailangan ko na magmo-motivate sa sarili ko. Kaya mo yan, bro. I'm so proud of you. You can do it. Or babalik ako dun. Ito kasi pang beginner lang. Dito kasi baka pang advance na to. Sige, kayanin ko. Alam mo, parang feeling ko I was born for this. Walang nagturo sa akin ito. Di ba sa Australia din, kung napanood niyo yung vlog ko, sarili-sarili lang namin yun. Wala nagturo. Nanood lang ako ng YouTube video. Tapos, I think it's really a mind over matter. Kasi, every time na iniisip ko babagsak ako, bumabagsak ako. Kakakaya dito, di ba? Iniisip ko, shucks, hindi ko kaya. Kasi masyadong ganun. So, nagpabagsak ako. Pero if hindi mo iisipin sa utak mo, hindi ka babagsak. Pag iniisip ko, kaya ko to. Magaling ako. It's really a mind over matter sport. Wow. Naging sports coach na tayo dito. So, kasi natatakot kasi ako pag masyadong pag ganun eh. Baka lumagapak ako. Pero meron mga bumabagsak din sa likod ko, di ba? Wala namang perfecto. Lahat nagsisimula sa basic. Pero it's a mind over matter talaga. And then core, yung abs mo, yung core, dapat malakas yung core mo kasi kung hindi, gaganong-ganong ka eh. So dapat you have to wait lang. Wow. Sorry. Wow, it's so fast, bro. Woo! We're not falling. Woo! Wow, I made it, bro! Woo! We're not falling! Woo! Oh my God, ang galing ko! Bro! Whoa! Oh my God! Ang galing ko! Ang galing ko. Grabe. Nakakatakot nung una kasi pabagsak na ako, tapos si Kuya bigla siya naglakad sa gitna, tapos sabi ko, Kuya, huwag kayo dyan. Nakakaloka.
But, ang layo ng narating natin. I'm so proud of myself. Ang layo ng narating ko. Okay, let's keep going. Go. Woo! Focus. Ah. Wow. Ah. Wow. Oh, shit now. Bakit ang galing ko? May talent ako for this. Alam mo yun, parang baka ito talaga yung para sa akin. Pinanganak ako para dito. Hello? Hindi ako natutumba. Bro, may talent ako sa ski. Nare-realize ko meron akong hidden talent na hindi ko alam kasi wala namang snow sa Pilipinas. Tsaka wala naman kaming pera para ipunta ako ng parents ko sa snow nung bata ako. Siguro nung bata ako na-develop ito. Baka naging Olympians ako. Olympians, ang dami mo ha. No? I just realized hindi ako natutumba. Parang this is just a walk in the park for me or something. I'm so proud of myself. Ang galing ko pala dito. Meron pala akong sport na magaling, and that is ski. Ito may chairlift. Sige nga, mag-chairlift tayo. Palakpakan niyo ako, hindi ako natumba. Sa totoo lang, pero ang hirap maglakad. Baka dito pa ako matutumba sa paglalakad. Pwede wag hindi ko suotin yung ski ko dun sa chairlift, baka matumba ako. Parang next time, snowboarding naman yung gusto ko matry. Ito yung snowboarding, tingnan niya. Para siyang skateboard. Pero parang feeling ko mas mahirap yan. Kasi wala kang masyadong control eh. Isang ganun lang eh. Yung dalawa kasi yung paa mo, nakokontrol mo kung gaganon ka, diba? Ito kasi isang ganun straight lang, so you need more control with that. Okay guys, tayo sa chairlift. And this is our... Please hold down safety bar. Okay. Where? This one? May safety bar pala. I'm so sorry for that. Ayan, may safety bar pala. Hindi ko ginanon. Sorry. First time. Wow, I'm so proud of myself. Happy birthday to me. Like, this is my birthday gift. My experience yung ski sa Japan. And na-discover ko may hidden talent ako dito in fairness. Sa Australia kasi, first time ko sa Australia. So natatakot ako. Pero because na-experience ko siya sa Australia, parang alam ko na matutumba ako. Pero alam ko na kaya kong bumangon. Yung mind ko na condition siya na hindi okay lang matumba. Di ba? So kailangan mo talaga siyang gawin over and over. No? Kahit sa lahat naman ng bagay sa pag-vlog, parang feeling mo, hindi at ako magaling sa pag-vlog, parang ang cringe ko. But if you keep doing it over and over again, magiging mas natural ka, mas magiging sanay ka. So I think that's what I learned about this ski session. You just really have to persevere, no? If you fall, just get up and do it again. Repetition, consistency is the key. And now you're here at the chairlift. Included na rin to sa package ko. Yay! Woo! Hindi ko na video, pero from the start back to here sa chairlift, as in yung buong ganun, hindi ako natumba. Hindi ko na video, baka hindi ko na maulit yun. Sige, try ko ulitin para ipakita sa inyo. Sabi ko, oh my God, hindi ko natutumba. Uulitin ko, sige, i-videohan ko. Sana baka matumba na ako sa next time, pero sige, laban. Hello, what's your name? My name is Pekka from Hong Kong. Yeah, it's his first time also. Yeah, it's hard. It's hard, right? Yeah, quick. Good luck. It's really hard. Natumba ako, guys. Oh. So yun guys, kung kailan hindi ako nag-video, tsaka ako natumba, and I fell really hard. So, I hurt myself. Ayun, nasugat ako. Kasi,
Hindi ako nag-gloves kasi kaya ko naman yung lamig. Hindi naman siya nag-snowfall. Pero kahit pala hindi siya nag-snowfall, mag-rent na lang kayo ng gloves. Hindi rin naman ako sinabihan ng tour guide ko na mag-rent ka ng gloves, ganun. So, hindi na ako nag-rent. Pero kailangan mo pa rin pala ng proper gears kasi, for example, natumba ka. Nangudngud kasi yung hands ko sa snow. Parang nakahid siya sa yellow. So, dumugo siya. Tapos, mag-helmet din kayo. Buti hindi ganun ka yung bagsak ng ulo ko, pero pagka ganun ko tumambling ako, nangudgud yung sand ko tumambling ako. Buti yung ulo ko hindi siya na-hurt. Okay ba ako? Okay, sige, okay naman ako, pero kahit pala hindi ganun kalamig, proper gears. Pero yung mga nakasalubong ko, yung kanina in-interview ko, taga Hong Kong, kasama ko yun sa tour, wala rin silang proper gear. Kasi hindi naman kami sinabihan na mag-rent kayo ng helmet, ganun. Pero if possible, i-rent nyo na lang lahat. Ang pinarent lang kasi sa amin is itong damit, tsaka itong pants. Pero if possible, mag-rent na rin kayo ng gloves or bumili na rin kayo ng helmet, ganun. Kasi, especially pag natumba kayo, natatakot na tuloy ako. Kanina nung nagka-camera ako, hindi ako natutumba. Nung hindi na ako nag-camera, tsaka ako natumba, B. Kaka-stress. So ngayon guys, ngayon ko lang napansin after the ski, nangudgud pala yung mata ko. Ito oh. So medyo nagsuswell siya. So magsuswell daw to ng 1 to 2 weeks. Nakaka-stress. Hindi kasi ng tamang gear. So magsuswell daw to ng 1 to 2 weeks. So kinold compress ko na para hindi lumala yung swelling. Pero in the next few days, kailangan ko daw siyang i-cold compress. Pero mga 1 to 2 weeks daw siya na magsuswell. So ang mangyayari dyan, magsi-shades na lang ako. Diba? Meron pala siyang gas-gas dito. Oh, nangudgud pala yung mata ko. Parang may konting blood nga dito eh. Ayun oh. No? Guys, para ako nakipagsuntukan, tignan mo, may black eye ako. Kumuha na ako ng snow. Iko-cold compress ko ulit. Diyos ko Lord, para ako nakipagbugbugan. Oh. Tapos nasabi ko na sa tour guide ko, sabi niya, sorry daw kasi hindi niya daw nasabi na mag-rent ng mga helmet, ng mga ganyan. Kasi parang pang second time niya pa lang itong tour na to, parang bago lang din siya. Sabi ko okay lang, hindi ko biniblame yung kahit na sino, parang it was a consequence of my own actions. Kasi alam ko na naman na nung nag-Australia ako, nakita ko na yung mga tao nag-helmet sila, nagkaganon, pero hindi ako nagtanong sa tour guide na di ba dapat may helmet. Hindi ko tinanong kahit alam ko naman na dapat may ganon. Pero yung mga ka-tourmate ko rin, yung mga taga Hong Kong, wala rin silang helmet. Pare-pares kami. But anyway, I'm not blaming anyone. Parang it was a consequence talaga of my own actions. And ang nakakalungkot lang, hindi ko na video yung na-perfect ko. May one time talaga na na-perfect ko, guys. I swear to God, like I'm not lying. God knows, na-perfect ko siya from the start to the very end. Sobrang haba nun, di ba? Tas walang video. Nakaka-stress. Kung kailan na-perfect ko, but it's okay. Sana hindi naman siya masyadong mamaga. Ayan no, tignan mo, di ba may konting bruises? Kasi siguro pag tumbling ko, nangudgud yung mata ko sa snow. Not really sure. So, this is a lesson for you guys. Mag-rent kayo ng yung ganon goggles. May ganon ako, hindi ko dinala kasi nga over baggage na ako. The consequence, sabi ni Lord, gagawin ko to sa'yo para matuto yung mga viewers mo. Parang ako na lang daw yung maging lesson para hindi kayo makuripot na mag-rent ng yung mga complete gears. I-complete gears nyo na guys. Like minsan iisipin nyo, sige wag na, di naman kailangan, di ba? Kailangan siya. Look what happened to me. Diyos ko. Natatakot lang ako kasi pag nasa city na ako tapos may black eye ako, parang basta gulero ka ba dito sa Tokyo? Di ba? Hindi nakakaganda ng image. Ayun guys, parang 5 hours yung free time namin dito. No? So bahala kayo kung gusto nyo 5 hours, buong 5 hours mag-ski kayo. Pero since na magana yung mata ko, nag-stop na ako. After 3.5 hours, nag-stop na ako. So meron pa akong 1.5 hours, kakain na lang tayo. Meron naman mga restaurants din dito sa Yeti Resort. No? So ito, meron silang mga ganyan. Yan, meron sila ditong mga ramen and tonkatsu. 2,200 yen. So mga magkano yun? 900, no? Meron silang other. Ayun, meron mga 1,100. Mura lang yan. Mga ano lang yan, 400. So, 150 yan. Mga 400 pesos lang siguro yan. Noodles, ramen. Pwede na yan actually. Nasa ski resort ka. Okay na yan yung presyo nila. Ito nga, 1,400 lang yung mga tempura nila.
So, magkano lang yan? 500? Sige, tara. Pero meron pa isa doon. Gusto niyo ba matry pa? Ah, cafe. Yung isa cafe yata. Oh. So, kung gusto niyo magkape-kape dito, then that's a good option. Kung ayaw nyo naman ng super extreme, kagaya ng ginawa namin, kasi di ba yung ginawa namin medyo extreme siya, like magkakasugat-sugat ka talaga or magtatamblik-nambling ka. Meron dito sledding. Yung sledding parang ganun lang siya, parang palanggana, tapos uupo ka lang, tapos magpapadaos-dos kayo. Meron din sila dito sa area na yan, yung sledding. So depende naman sa inyo kung anong gusto nyong trip. I think kung may mga kids kayo, tapos medyo delikado kasi yung ski, pwede kayo mag-sledding. Sige, parang bet ko na to. Parang marami namang options. Ay, fish pala to. Parang gusto ko matry ito, oh. Large fried horse mackerel set meal. Mackerel pala ito, pero walang kanin. Ayun, oh, parang cabbage lang. Siyempre, as a Filipino, gusto ko yung kanin. Pero parang ang sarap sana ng mackerel, oh. Wala bang mackerel na may kanin? Sa'yo wala masyadong tao. Ay, pwede tayo sa may gilid para may view, oh. Yun, may view tayo ng Snow Mountain. Pakita ko lang sa inyo, ha. Wow, doon ako lumagapak sa may baba. May kiosk dito para umorder. Sige, English. Orders are placed automatically. Please wait in your seat. We will call you on the call monitor. Okay. So, noodles, curry, rice bowl. Ay, gusto ko talaga ng rice. So, meron silang pork cutlet, tempura. Ay, ito. Fried horse mackerel sell meals here. Ba't wala namang rice sa picture? May rice kaya yan? Ay, ito large rice. So, average size miso soup, large rice plus miso soup. Doon ako sa large rice. Okay na kaya yung isa or dalawa? Magkano ba difference? 1.8 tsaka 2. Magkano yung difference? 600 yen, which is around 200 pesos. Sige, dalawahin ko na. Okay, okay na yan. 2.4. Tapos, click this to pay button. Meron silang credit card. Okay. Try ko GCash kung gagana. Mag GCash tayo. Ay, gumana si GCash. Okay, thank you, boss. Ang sarap ng pagkain natin, guys. After bumalentong sa skis, may dalawa tayong mackerel na fried na mukhang saraps. Merong parang mashed potato, cabbage, meron tayong rice. Ang laki ng rice. And miso soup. I say deserve. After matumba, deserve kumain ng masarap. Okay, meron pa tayong 1.5 hour bago matapos ang tour. So at least, chill time ako. Okay guys, kain na tayo. Thank you Lord for this food. Thank you, Lord. Let's go. This is it. Pancit. Fried mackerel. Tapos kumuha lang ako ng sausawan doon. So, i-dip natin ito. Huh. Oh. Crunchy. Juicy. Freshly made. Oh my God. Ang sarap. One more. Ang sarap ng isda. No joke, ang sarap. Kita nyo yung mackerel na yan. Usually nakatry na ako ng mackerel, pero parang, alam mo yung grilled siya or parang baked mackerel, ganun. Pero ito kasi parang, ang sarap din kasi crunchy. Naalala ko yung nakain ko sa Kyrgyzstan. Yung isda rin na deep fried. Ang crunchy niya from the outside. Tapos, ang sarap ng isda. Wow. Happy. Na-cheers ko na ba kayo? Cheers. Cheers. Mama. It's a 10 for me. I love it.
Just the soup. Perfect for the cold weather. Harap. Thank you, Father. Thank you, Lord. Ang dami pala nung dalawa. Perfect to sa mga malalakas kumain kagaya ko. Hindi ako mahilig sa isda, pero pag mas maganda yung pagkakaluto, the best. Hop. Ba sila? Ito. Hello. You wanna say hi to my video? Hi guys. Yung mga ka-tourmate ko yan sila. Lumalaki yung black eye ko. Hey guys, it's 3:20. So tour is done. We have to go back na to the city. Sana talaga hindi mamagay yung ano ko. Tama ba? Wala. Hindi mamagay yung aking mata. And syempre bumalentong din ako, kinakabahan din ako. Wala namang masakit sa likod ko or sa neck ko, pero nag-overthink ako baka may nangyari sa likod ko or sa neck ko. Ipapahinga ako siguro muna, napapakiramdaman ko muna yung sarili ko. Okay guys, we're back na here sa Tokyo Station sa may city, no. Medyo nag-overthink talaga ako kasi medyo sumasakit yung upper back ko. Tsaka medyo konti lang naman, hindi naman super sakit, pero medyo sumasakit siya ng slight. Tsaka yung neck ko, kasi kanina na yung yung nasugat nga ako nito, di ba? And meron na akong band-aid. So ang pagkahulog kasi pababa kasi yung hulog niya, hindi kasi siya yung flat na ganon. So as in pag ganon siya, so yung pagkahulog ko, tumambling talaga ako. So yung neck ko, medyo na gumulong siya ng twice ako tumambling. Sabi ko, wala baka na ano yung something yung back ko or yung neck ko. So nagbasa-basa ako ano ba yung kailangan kong gawin. So dapat ko daw i-cold compress, no? Although cold naman ngayon, pero kailangan ko ito na cold compress ko, so medyo hindi naman siya yung ano sa mata ko, hindi naman siya yung bruises, hindi naman siya namaga. Pero yung sa likod ko, sabi ko kailangan ko yata i-cold compress. Tapos sabi, wag ko daw masyadong i-move yung neck ko, i-steady ko lang siya. Tapos buti na lang daw na nag-stop ako mag-ski, kasi kung nangyari daw yun, dapat daw talaga mag-stop ako mag-ski. Tapos i-rest ko yung neck tsaka yung back ko. Nire-recommend nga na bumili daw ako ng parang neck pillow para ma-rest talaga siya. So I'm thinking if bibili ako ng neck pillow sa Donkey, tapos yung eyes ko, kasi nga may bruise, no, tapos may konting hemorrhage sa gilid. It's nothing ano naman daw, nothing dangerous naman daw kapag nangyari yung mga ganito. Pero kailangan ko lang talaga i-cold compress everyday, and then patakan ko ng mga eye drops. So baka bumili din ako ng eye drops sa Donkey. Eye drops, tapos yung neck pillow. Ano pa bang mga... Ito yung basura ko kaninang umaga yung sa Starbucks. Hindi, wala akong matapunan kasi walang basurahan. Yun yung problema sa Japan. Pag may basura ka, bibitbitin mo talaga siya buong araw. So ayan, napapa-overthink ako. So bawal daw ako ng mga strenuous activities. So bawal magbuhat ng mga bibigat. Pakiramdam ko daw muna kung anong mangyayari. Pag mag-persist pa daw yung pain or pag mag-worsen pa, kailangan ko na daw magpa-check sa hospital. Yun yung nabasa ko, no? Pero pakiramdaman ko daw muna tonight, i-rest ko siya, and then i-cold compress ko siya. Kasi hindi, wala naman ako nararamdaman na masakit na masakit. Pero may konting pain kasi, so napapa-overthink ako. Shock, sabi ko baka anong nangyari sa back ko, no? You can never can tell. Tsaka may mga, kung for example magsusuka na daw ako, or may mga ganun, parang nahihilo-hilo na ako, or nagbe-blur rin yung paningin ko, yun daw yung parang kailangan ko na magpa-consult. But for now, yun na lang muna yung ating mga first aid options. Ay, bawal ko pala i-ganong-ganon yung leg ko. Sige, nahihirapan kasi ako, gusto ko nga siyang i-stretch, di ba? Kasi parang baka kung anong nangyari, pero bawal daw dapat doon naka-steady lang. Okay, sige, doon na lang ako sa Donkey Asakusa. Nasa Tokyo Station kasi ako ngayon. Doon na lang ako, uwi na lang ako sa malapit sa bahay namin, para after ng Donkey makapag-rest na rin tayo, di ba? Gusto lang naman mag-enjoy ng tao, na disgrasya pa. Kung ano pa nangyari. Number 1, number 2, and number 3.
Ang dami nangyari. Wala akong nararamdaman kasi siguro baka iniisip ko baka kasi may maramdaman ako later on. So prevention, piniprevent ko na lang siya na lumalapas. Sige na, bibili na ako ng neck pillow. We're back here sa Asakusa area. Actually, okay rin talaga ang Asakusa na base if magja-Japan kayo kasi medyo tahimik, lugar na tahimik. Meron din naman ganito, oh, yung mga shopping areas nila na may mga bubong-bubong. So, pwede kayo doon. Pero, ito muna tayo. Pupunta tayo doon sa Donkey. Don. Itong malaking building. Bibili ako ng neck pillow tsaka yung pampatak sa mata. Yan, may gongcha din sila dito. Kaso mahal yung gongcha dito. Pero ganito yung vibe ng Asakusa. At night. Iniisip ko kung bibili pa ako ng ice pack. Kasi winter naman ngayon. Anong weather? Nilalamigan naman yung back ko. Kaya ginagano ko nga lang yung ano ko para lamigin yung dito ko. Kasi kailangan siyang i-cold compress, no? Pero di ko lang kung merong ice pack sa Donkey. Feeling ko marami sa mga drugstore, no? Marami rin drugstore dito. Pag wala. Pero nawala na naman yung sakit. Baka nag-overthink lang ako. Nag-overthink lang ako sa mga nangyari. Asaksa. Denkin. May neck pillow sa Asakusa. 1999. So mga magkano siguro yun? 800. Ganun. 700 pesos. Kaso ang laki. Parang over baggage na nga ako. Gusto ko sana yung maliit lang na neck pillow. Yung hindi siya makaka-occupy ng malaking space sa luggage ko. Hindi ko feel yung neck pillow dito sa Donkey. Actually, kailangan ko nag-Donkey because of neck pillow. Kasi yung pampatak, mabibili ko naman yun sa mga drugstore sa gilid-gilid. Mas mura minsan yung mga drugstore eh. Tsaka ice pack, baka doon ako makabili. Pag walang neck pillow, sa labas na lang ako bibili sa mga drugstore. Tsaka mahaba rin yung pila dito sa Donkey, di ba? Pag magbabayad ka, mahaba yung pila. So maybe sa drugstore na lang ako. Pero maganda lang sa Donkey kasi ang daming options, diba? Maraming floors ito. Kahit anong hinahanap mo. Kung gusto mo lang magpatay ng oras, maglibot-libot ka lang sa Donkey. Hydration, Hydra Mask. Ayun guys, lumabas na ako sa Donkey, Asakusa. Sa mga drugstore na lang ako bibili. Last night na natin dito sa Asakusa kasi 3 nights lang ako dito. 3 nights ako sa Asakusa. Tapos lilipat ako sa Shinjuku. So Shinjuku, 3 nights din ako doon. Mas ano doon, lively. Mamimiss natin yung Asakusa. So last night na natin dito kaya gusto ko muna maglakad-lakad. Kahit may black eye ako, laban na yan. Ginusto mo yan. Dito na rin ba ako kakain or what? Sige, hanap tayo ng makakainan. Gusto ko magtipid. Parang ang gastos ko sa pagkain. Magkano bang pagkain ko kanina? 700, no? 800? Ay, magkano yun? Ay, gusto ko mag-sukiya. May sukiya kaya dito? Ay, may Gio pala dito. Ayan, no? May Gio. Malapit lang siya sa ito, Donkey, no? Donkey Asakusa. Doon kasi ako lagi dumadaan sa kabila. Tapos napadaan ako dito. May Gio pala. I didn't know that. Parang sarap nitong may crab. Kasong mahal. 3,980. Namiss ko mag sushi. Sashimi. Hala, may marugami udon dito. Same lang kaya yung lasa niyan sa Pilipinas, no? Marugami udon, no? Feeling ko same lang. Parang iba yung mga... May ganito ba sa Philippines? Parang scallops. Parang iba yung ano nila, menu. No? Patry ba natin? Meron kasi niyan sa Pilipinas na yung marugami, so... Pero iba yung may mga dishes sila na wala sa Philippines. Pero sige, try pa tayo ng iba. Ito mga ganitong mga drugstore or mga maliliit lang na tax-free shop. Marami dyang mga yung eye drops. Sige, dito na ako bibili. Para mabili na natin yan. The eye drops. Meron silang mga ganito. Parang ito yung kailangan ko. Yung upper back ko kasi sumakit tsaka yung neck, no? Effective kaya to? Ito, di ba ito yung sikat eh? Roy Hitsuboku. Pwede ba? Ay, pwede. Ayan o, sa upper back. Sa neck. Sige, 498 lang naman, no? Or
Baka hindi ako tax free kasi hindi aabot sa threshold na 5,500. Pero mga 200 siguro. Sige, try ko to. Baka kailangan ko to tonight. Yan, marami silang mga vitamin C dito. Pero ito lang laging binibili ko. Mukhang effective naman sa akin. Hindi naman ako masyado nagkakasakit, no? Mura lang din to. 60 pieces na, tapos 490 yen lang. Ito yung mga eye drops nila guys. Ito yung lagi kong binibili. 198 yen lang. Itong blue yung mas favorite ko kasi parang mas manghang siya ng slide kaysa sa yellow. Meron pang ibang mas mahal, 648. Ayan. Ito mas matapang talaga to. Na-try ko to kay Erwin yata. Sobrang hapdi nito pero sobrang effective siguro. Pero okay na ako dito. Send si Ari ng video. Nagka-camping na naman yata sila ni Pong. Hello, Noel. That's crazy. Damn, look at the view. Naiinggit ako. Mag-send din tayo ng video tapos sabihin ko na sugat ako kasi nag-ski ako. Wow, you're camping again. Where are you now? I'm here in Japan. I just finished my ski. Look what happened to me and to my eyes. I fell really hard. Enjoy. Hope to see you again soon. Hi, Pong. Yan. Si Pong kasi hindi siya masyadong nag-English, so si Ari yung translator. Feeling ko nag-continue pa sila mag-camping sa China kasi sa Hong Kong kasi 7 days lang sila pwede mag-stay. So kailangan na nila bumalik sa mainland China. Feeling ko nag-continue sila ng camping sa mainland. Kasi ano yata nila marami yata silang free time ngayon. Hindi ko alam sa kanila. Guys, our favorite. Nakita ko Sukiya. Malapit lang sa Donkey. Ayun yung Donkey din. Hindi ka magkakamali pag sa Sukiya, Matsuya, Yoshinoya. Cheap, tasty, ang sarap, sulit. Parang inulit ko lang yung sinabi ko. Pero tara, dito tayo. Magsusukiya na lang ako for tonight. Let's go! Sa Japan kasi meron sila mga pang solo travel. Table for one. Mga solo din sila. Anong language ulit? Ito ba? English. New order. Anong gusto niyong kainin? Alam mo, masarap din yung curry nila dito. Pero gusto ko talaga ng beef bowls. Or yung combo na naman. Lagi na lang tayong ganun. Ito. Ay, out of stock. Na out of stock naman tayo dyan. May tuna rin sila, oh. Beef. Ito na lang tayo sa all-time favorite. Yung may cheese. 660 yen lang, guys. Ay, pero medium yung. Gusto nyo ba, large? Para madami. Sige, large natin. 860 yen. Let's go! Ito na yung order natin, guys. May all-time favorite in Sukiya. Tapos, bibigyan kanila ng libre na tsaa. Ayan. Cold tea. Let's eat! May simple joys in Japan. Simple lang naman yung kasiyahan ko dito sa Japan. Makakain lang ako ng masarap na beef bowl. Medyo nahihirapan ako mag-chopstick dahil sa sugat ko. Look. Gutumin ko kayo, ha? Ay, may cheese! Cheers. Cheers. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Kahit talaga araw-arawin ko to. Thank you, Lord, for the food na masarap. Solid. Oh, one more cheers. One more cheers sa may cheese. Gutumin ko kayo, ha. Kumain kayo. Favorite. Sabi ni Ari, kung may visa lang daw ako sa China, sinama na nila ako. Sayang nga, kung may visa lang din ako, kasama ako sa camping nila sa China. So wala akong visa eh. Next time, pag magka-time tayo, bisita tayo sa kanila. And guys, I'm back na here sa hotel. So ito na, nilagyan ko na ng eye drops yung ganito yung itsura niya. Yung ano ko, tapos ito, i-ano ko bago ako matulog. Mas bumili ako ng yellow sa Family Mart. Diyan sa baba, di ba, may Family Mart. Iko-cold compress ko ulit yung mata ko. Tapos ito, try ko yung cold compress yung back ng neck ko. And then yung upper back ko. So, hopefully nothing serious. But ayun lang naman.
Maraming salamat sa pagsama sa akin sa pag-ski today na nadisgrasya pa tayo, no? But, na-enjoy ko naman yung experience. Pero may iniwan lang sa atin na something memorable. So, ingat-ingat din kayo pag nag-ski kayo, no? Make sure na i-rent out nyo na lang yung mga pwedeng ma-rent doon na mga gears. I-complete gears nyo na para if matumba man kayo, prepared kayo, no? So, yun lang guys. Maraming salamat sa pagsama ulit sa akin dito sa Japan, and I'll see you again on the next one. Bye-bye!